Alright, magandang araw sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Province. Dito po sa bayan ng Chaong. Nandito po ako ngayon sa loob ng Hacienda Escudero. Hacienda Escudero is a high-end subdivision here in Chaong, Quezon. Puro rich guys ang mga nakatira dito. Okay, very exclusive, 24-hour security. Right now, nandito po tayo sa clubhouse. Ayan. Ito po yung kanilang clubhouse. Magandang ambience. Magandang kulay. Ano po, very Spanish ang kanyang dating. Kasi nga po, yan ang kanilang ano dito, motif, no? Ang kanilang theme. Yung property po na i-represent ko, mga boss, mga ma'am, mga sir, malapit po dito sa clubhouse. So itong clubhouse, pwede nyo pong arkilahan ito. Kapag nandito na kayo, pwede kayo magpa-event ng mga parties nyo dito. Ano po? Malaki ang space ng kanilang event hall. Ayan, no? This is the Placido Escudero Junior Hall. Okay, mula po dito sa clubhouse, nandyan lang po yung property. Ito. Yan. Corner lot po siya. By the way, ang aking cameraman ngayon ay ang aking anak. Shout out sa iyo, John Nicolay. Ayusin mo yung pagkuha mo sa akin, ha. Ito po yung property. Yan. Corner lot property. Kung makikita ninyo, ano po, 735 square meters po yung kanyang lote. Clean title na po yan. Ready to transfer yan kung sino man na magkakaroon ng interest sa pagbili ng property na to. So as you see, fully fenced po siya. Merong vehicular gate and pedestrian gate. Sakto lang yung size niya. Ano po? Meron din pedestrian gate dito. Yan. Kitang-kita niyo yung facade ng bahay. Yan. Meron silang puno ng rambutan. Ito. Siyempre, alam niyo naman, pag may prutas, tayo ay pipitas. Diba? Titigman natin yan. Hindi. Friends naman natin si Sir eh. Ayan o. Si Butchawals, bumabanat na naman ng rambutan. Yan. Kunin natin ito. Titigman natin yung rambutan nila. Baka matumba ka. Yun. Di ba? Ayan o, mga boss. Hilaw pa yung iba eh. Pero ayan. So may pedestrian gate dito. Tamis ha. Ito anak ko. Dito po sa likod, concrete fence na po yan, about 6 feet ang taas niya. Plus yung railing sa taas, about 7 feet. Alright? Alright, so ito po yung facade ng property, mga boss, mga ma'am, mga sir. Diba? Ang ganda ng pagka-corner niya, hindi siya sharp, no? Alright, so bago tayo pumasok sa loob ng property, mga boss, mga ma'am, mga sir, syempre papasilipin na natin kay Chococo yung aerial view, di ba?
Alright, so there you go. Naka-backfield ng property mga boss, naka-backfield, no? About 1 meter mula dito sa kalsada. And accordingly, ito daw pong lugar na to is flood free. Alright. Ikot po muna tayo dito sa paligid niya para makita niyo po ang kung ano meron dito sa paligid ng property, di ba? Siyempre. Yan. Dito, from pedestrian gate, merong steps. Ayan, leading to the main door. Yan. So, yung style ng property, yung kanyang design, para siyang Spanish-American style, no? Mataas. Bilog yung mga poste. Maluwag ang papunta sa porch. Yan. Wrap around, almost, no? Yung dalawang corners niya, yung dalawang sides, naka-porch. Alright? So, pwede kayong umikot, papunta dun sa likod. Pwede kayong dumaan dito sa taas. And then that door is leading to the regular kitchen or yung daily kitchen nyo. Alright, so, this is how it looks like from this angle. Maganda, maaliwalas po. Nandyan ang Mount Banahaw, nakita nyo sa drone shots natin, ano? At saka ang daming nyug, mga boss, mga ma'am, mga sir. No, ang tataas ng mga nyug, oh. Okay? And here, yung garahe. Kasya po dito, actually dito, kasya isang sasakyan, SUV, van, sedan. Pero pwede pa rin kayo maglagay dito. Sa area na yan. Kasi pwede naman kayo maglagay dyan ng parang tent, no? Now, pwede rin daw kayong bumili ng mga lote dito. Pero meron silang specifications kung anong bahay or style ng paggagawa nyo. Hindi kayo pwede basta-basta magpagawa ng gusto nyong style. It should be in harmony sa kanilang theme, no po. Pero dun daw sa phase 2, hindi na sila masyadong mahigpit doon kung Spanish style ba yung bahay nyo o modern. Alright, so ito yung papunta sa likod. Stainless po ang railings, no? Ang ganda. Yan. Okay, punta muna tayo dito. Balik tayo dun sa harap. Ayan, no? By the way, mga boss, ito pong mangga na yan, imported po yan. Matamis daw yan, sabi ng may-ari. Ang lamig dito, mga boss. Yan. Dito, yan, meron na rin kayong mini garden. May tanim na mangga. Ito nga, sabi ko, rambutan. Nandoon po yung pedestrian gate. Okay, dyan tayo umakit kanina sa bakod, no? Nangunguha ng rambutan. Yan. May mga mapipikon na naman dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay. So, ayan, meron na naman, no? Alright. May tanim na avocado dito. Yan. Okay. So, yan. Yung pinanggalingan natin kanina, dyan tayo bumaba, di ba? Papunta na yan sa porch. Paikot dun sa harap. Tapos, ito, pagpasok nyo dyan po yung pinaka daily kitchen ninyo. Tapos meron pa kasing formal kitchen yan sa loob, may bar. Right? Meron siyang 2 puno ng rambutan dito. Ito pa, oh. Tapos may mangga uli dito, yan. Wow, ang lamig dito mga boss, ha. Ang ganda ng pagkaka-pave ng area na to. Etong porch dito, ano po yan? Leading to the master bedroom. Actually, this property has 3 bedrooms and 2 toilet and bathrooms. Itong mangga po na to, talagang malakas din daw mamunga to, sabi sa akin ng may-ari. Alright, so ito na yung bakod sa likod. May puno ng mangga mangga ng langka. Yan. Matured na rin. Alright. Lansones. No? So yan, papaya, manok na lang ang kulang. Yan po yung porch
leading to, tapos yung pinto na yan, sa likod niya, yan na po yung master bedroom. Okay pa po ang bahay, no? Although nasa 12 years na po to, pero well maintained. Oh. US Navy po, ang retired US Navy po ang may-ari nito. Filipino, by natural born Filipino. Okay. So dito kami nag-overnight, mga boss. Gabi na po kasi kami dumating dito, coming from Tagaytay. Maganda dito sa likod, ha. Mapapansin nyo, napakatahimik ng lugar, no. Puro lang mga huni ng ibon, maririnig ninyo. Yon, yung uwak. Wala kayong maririnig na tilaok ng manok, di ba? Bawal yata yun dito, mag-alaga ng mga sasabungin. Kaya tahimik na tahimik po talaga itong lugar na to. No? Okay, so ang source po ng tubig nila dito, dalawa. Meron po silang galing sa Nawasa. Although hindi naman Nawasa yon, sinusupply talaga ng subdivision. Tapos meron din po siyang deep well dito. Ito. Okay. Now here, paikot na tayo. Ito na po yung garahe. Maluwag po ang garahe, Hindi siya hindi ipit kapag ka nagbukas ka ng pintuan. Yan. Yan. Alright, so there you go. Hindi na po tayo dun papasok sa main door. Quick video na lang po tayo sa loob ng bahay, mga boss, mga sir. Alright, recap po tayo sa property. Hindi na po ako nagsalita dun sa loob ng bahay. So, kinunan ko na lang po ng shots. But anyway, ang bahay po merong 292 square meters na floor area. May 3 bedrooms. Ano po, nakita nyo naman kanina sa video natin. Tapos, maluwag ang living area. Merong bar.
meron pong dirty kitchen, meron pong formal kitchen. Tapos hindi ako sure kung ano yung mga gamit na kasama. Magkakaroon na lang po kayo ng ng usapan ng may-ari upon negotiation kung ano po yung mga isasama niya na gamit. Ano po? Ang bahay ay nasa almost 13 years na po itong bahay na to since constructed, but ginamitan po ito ng mga magaganda at high quality na mga materials. Hindi po ito tinipid sa construction materials. Ano po? This is about 1.5 hours to 2 hours drive from Metro Manila, mga boss, mga ma'am, mga sir. May ginagawa na pong SLEX malapit dito. Sabi sa akin ng may-ari, patapos na po yan. So kapag nagawa yan, so you expect even more short or even shorter travel time going to Manila. So ang size po ng property is 735 square meters. Ano po, maluwag kasi 290 plus lang yung total floor area ng bahay. So ibig sabihin meron pa kayong around 300 plus na bakanteng lote or yung garden na nakapaligid dito sa bahay. Tungkol po sa presyo ng property, hindi pa po kami nag-close kasi medyo pricey po itong lugar na to itong Villa Escudero. This is a high-end subdivision po. Alright, amenities, malapit po ito sa clubhouse. May swimming pool, pwede kayong gumamit ng swimming pool. May mga lagoon po dito na pwede nyo tambayan, picnic ground, very secured ang area, very peaceful. Daming puno ng nyog. Ang ganda ng setting po niya. Nakita nyo naman yung drone shot natin. Okay? So again, ang price po nito, wala pa po tayong given price. Ilalagay ko na lang po dyan sa description ng video or dito sa screen. Ilalagay ko yung price kung ano man po yung presyo ang bibitawan sa akin ni Sir Willie. Shout out po sa iyo. So there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. For further details, visitation, or whatever questions na gusto nyo tanungin, nandyan ang aking contact details sa screen. Okay? Yung presyo, ilalagay ko po sa description or malamang ilagay ko na sa screen kasi nga ayaw pa po magbigay ng presyo na may-ari. May binigay siya sa akin presyo last year pa yon nung sinabi niya binibenta niya to. So sabi ko kasi sa kanya na medyo gandahan yung presyo dahil itong lugar na to mga boss, mga ma'am, mga sir, this is a very pricey subdivision po. Hindi naman very pricey but kasi nga high end. So may mga restrictions dyan, meron kayong mga monthly na babayaran. So kailangan syempre maliwanag sa inyo yung mga bagay na yan bago nyo i-acquire ang property. Alright? Maraming salamat sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Uuwi na kami, babalik na kami sa Zambales. Till the next video. Ciao.